Well, mga kapupong, isang Chinese fishing vessel na may pangalang Liaodong U-578 ang kinuha ng isang grupo ng mga armadong individual sa karagatan malapit sa Puntland, Somalia, ayon sa mga maritime security. Nangyari ang insidente noong isang araw at kinumpirma ng mga opisyal na nagbabantay sa galaw ng mga sasakyang dagat sa lugar. Ang pangyayari ay nagdulot ng agarang pag-aalala sa kaligtasan ng mga sakay ng barko at sa seguridad ng rutang pandagat sa rehiyong iyon. Ang barko na may kay ng mga tripulanteng mula sa China ay sinakyan ng walang babala. Ang layunin ng mga gumawa nito ay panatilihin ang barko at ang mga sakay hanggang sa magkaroon ng kasunduan sa kabayaran para sa kanilang pagpapalaya. Ipinaliwanag ng mga lokal na autoridad na ang ganitong uri ng pangyayari ay karaniwang may layuning pinansyal at naitala na rin noon ang mga insidenteng kung saan ang mga fishing vessel ay ginagamit bilang pansamantalang base upang lapitan ang mas malalaking sasakyang pangkalakalan sa Indian Ocean. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang barkong ito sa ganitong sitwasyon sa karagatang malapit sa Somalia. Noong huling bahagi ng taong 2024, ang parehong barko ay nakuha at nanatili sa ilalim ng pagbabantay sa loob ng ilang linggo. Sa unang bahagi ng Enero ng 2025, ito ay pinalaya matapos ang isang kasunduan na tinatayang nagkakahalaga ng $2 milyong ng Estados Unidos. Sa panahong iyon, ang lahat ng sakay ay nakabalik ng ligtas at muling nakapiling ang kanilang mga pamilya. Kinumpirma ng mga opisyal mula sa European Union Naval Force na sumusubaybay sa seguridad sa dagat ang bagong insidente at sinabi na may mga operasyong isinasagawa upang matunto ng barko at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nasa loob. Nakipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan ng Somalia at sa mga kinatawan mula sa China upang bantayan ang sitwasyon at maghanap ng mapayapang solusyon. Ayon sa mga eksperto, ang mga grupong sangkot sa ganitong uri ng gawaing pandagat ay madalas lumilipat ng lugar sa kahabaan ng baybayin upang makaiwas sa pagbabantay. Sa mga nakaraang insidente, ang mga nahawakang barko ay inililipat sa mga liblib na bahagi ng baybayin bago matapos ang mga pag-uusap. Patuloy ang pagbabantay ng mga puwersang pansiguridad sa rehiyon at ng mga internasyonal na katuwang sa masisikip na rutang dinaraanan ng mga barko. May mga eksperto rin sa larangan ng maritime na tumutok sa matagal ng usapin tungkol sa pangingisda ng mga dayuhang fleet sa karagatan ng Somalia. Sinabi nila na ang presensya ng mga barkong pinatatakbo ng China ay nagdulot ng atensyon dahil sa epekto nito sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at sa mga isyu ng pahintulot sa pangingisda. Ayon sa kanila, ang mga ganitong alalahanin ay nagiging dahilan ng tensyon sa dagat. Kinumpirma mga kapupong ng mga autoridad sa lupa sa Puntland na nagsimula na sila ng mga aksyon upang matunto ng barko at buksan ang mga diplomatikong ugnayan para sa ligtas na pagpapalaya ng mga tripulante. Sinabi nila na kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga opisyal ng ugnayang panlabas ng China at sa mga internasyonal na unit ng pagbabantay. Binigyang diin ng lahat ng sangkot na mahalaga ang isang resolusyon na walang masasaktan. Anyway, mga kapupong, sinabi ng mga analyst na ang ganitong mga insidente sa karagatan ng Somalia ay mas madalas noon, ngunit bumaba matapos ang tuloy-tuloy na presensiya ng mga puwersang pandagat mula sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, paminsan-minsan ay may mga pangyayaring nagpapaalala na nananatili pa rin ang mga panganib sa dagat. Sa oras ng pag-uulat, pinaniniwala ang nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ang mga tripulante at patuloy ang tahimik na pag-uusap upang maibalik ang kaayusan sa mahalagang rutang pandagat na ito. Well, kahapon mga kapupong, nagsagawa ang United States ng isang malaking aksyon sa kabisera ng Venezuela na Caracas. Sa operasyong ito, inalis si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores mula sa kanilang opisyal na tirahan at inilipat palabas ng bansa upang harapin ang mga usaping legal sa United States. Ayon sa mga opisyal, ang pangyayaring ito ay resulta ng maraming buwang paghahanda na kinabibilangan ng intelligence gathering, maingat na pagpaplano at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar at law enforcement. Si President Donald Trump, na nagsalita makalipas ang ilang oras mula sa Florida, ay sinabi na ang operasyon ay inaprubahan noong huling bahagi ng Biyernes ng gabi matapos hintayin ang angkop na kondisyon ng panahon. Ang misyon ay isinagawa sa ilalim ng codename na Operation Absolute Resolve. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit, kabilang ang fighter jets, helicopters
at remotely piloted drones na nagmula sa iba't ibang base sa Western Hemisphere. Sa mga oras na madaling araw, dumating ang puwersa ng United States sa compound ni Maduro sa gitna ng Caracas bandang 2:00 ng umaga. Ayon sa mga ulat, halos madilim ang buong lungsod sa pagsisimula ng operasyon, isang estratehiya na sinabi ng Pangulo na bahagi ng masusing pagpaplano. Tahimik at mabilis na kumilos ang mga tauhan upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa lungsod. Matapos makapasok sa compound, isinailalim ng mga tauhan ng law enforcement sina Maduro at Flores sa kustodiya. Agad silang inilipat sakay ng helicopter patungo sa isang US naval vessel na nakapwesto sa karagatan. Mula roon, inaasahang dadalhin sila sa New York upang humarap sa mga kaso sa federal court. Sinabi ni US Attorney General Pam Bondi na ang dalawa ay haharap sa paglilitis sa Southern District of New York kaugnay ng matagal ng aligasyon ng illegal drug trafficking. Samantala, mariing tumugon ang pamahalaan ng Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ay maaaring umako ng pamumuno kapag ang Pangulo ay hindi makapaglingkod, ay sinabi na ang ginawa ng United States ay isang hindi makatarungang pag-alis sa liderato ng bansa. Hiniling niya ang katiyakan na ligtas sina Maduro at Flores at iginiit na nananatiling lehitimong Pangulo si Maduro. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manatiling kalmado at nagkakaisa. Sa buong Caracas, nakaramdam ng matinding pag-aalala ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog at makakita ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid bago sumikat ang araw. May mga video at ulat ng mga saksi na nagpapakita ng usok at ingay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nagdeklara ng emergency ang mga lokal na autoridad at may mga armored vehicle na nakita sa mga kalsada pagsapit ng umaga, palatandaan ng tumitinding tensyon na inihahalin tulad ng ilan sa isang sagupaan ng kapangyarihan. Pero mga kapupong iba-iba ang naging reaksyon ng international community. May ilang leader ng ibang bansa ang kumondena sa aksyon ng United States at nanawagan ng diplomasya, sinasabing dapat igalang ang soberanya ng bawat bansa. Mayroon din namang sumuporta sa layunin na papanagutin si Maduro sa mga aligasyon laban sa kanya. Sa loob ng United States, may mga kritiko ring nagtanong kung tama bang isinagawa ang operasyon ng walang malinaw na pahintulot ng Kongreso. Anyway, mga kapupong, sinabi ni President Donald Trump na tutulong ang United States sa isang mapayapang transition at makikipagtulungan sa muling pagbangon ng Venezuela, kabilang ang posibleng pakikipag-ugnayan ng mga American companies sa sektor ng langis. Gayunpaman, kanyang sinabi na ang pangmatagalang solusyon ay dapat magmula sa isang maayos at lehitimong pagbabago ng pamumuno na magbibigay daan sa katatagan at kaayusan ng bansa. Well, mga kapupong, ilang oras lamang ang nakalipas, nagising ang mga residente ng Caracas, ang kabiserang lungsod ng Venezuela, dahil sa sunod-sunod na malalakas na pagyanig at nakakabahalang tunog mula sa mga sasakyang panghimpapawid na dumaan sa himpapawid ng lungsod. Ayon sa mga saksi, nangyari ang mga insidente bandang 2:00 ng madaling araw kung saan ilang magkasunod na malalakas na ingay ang narinig sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Kasabay nito, namataan ang makakapal na usok na umaangat malapit sa mahahalagang lugar, dahilan upang magdulot ng takot sa mga residente. Ilang lugar sa lungsod ang biglang nawalan ng kuryente. Dahil dito, maraming residente ang lumabas ng kanilang mga bahay upang alamin kung ano ang nagaganap. Sa social media, mabilis na kumalat ang mga video at larawan na nagpapakita ng maiitim na usok na nagliwanag sa kalangitan malapit sa mga military installation tulad ng La Carlota Airfield at Fortuna Complex. May ilan ding kuha na nagpapakita ng katulad na pangyayari sa mas silangang bahagi ng lungsod, kabilang ang mga lugar na malapit sa mga airport at mga karatig distrito. Ayon sa mga ulat mula sa ilang komunidad, may mga nakitang mababang lipad na sasakyang panghimpapawid ilang minuto bago at pagkatapos ng mga malalakas na tunog. Ang presensya ng mga ito ay lalong nagpalakas sa pangamba ng mga residente na hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na lawak ng nangyari. Sa mga oras na nagaganap ang mga insidenteng ito, kapansin-pansin ang mabilis na pagkalat ng impormasyon online, kasabay ng paglabas ng mga unang ulat mula sa international media. Ang mga pangyayari ay naganap sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Venezuela at ng United States. Ilang oras lamang matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang US President at sinabi na sina President Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores ay nahuli at inalis mula sa bansa bilang bahagi ng isang planadong operasyon. Sinabi niya na naging matagumpay ang isinagawang aksyon, bagaman kakaunti lamang ang ibinahaging detalye
tungkol sa paraan ng pagpapatupad nito. Sa mga oras na iyon, wala pang agarang kumpirmasyon mula sa opisyal na military channels. Bilang tugon, mariing kinondena ng pamahalaan ng Venezuela ang nangyari at tinawag itong isang seryosong panghihimasok mula sa labas ng bansa. Nanawagan ang mga opisyal sa kanilang mga taga-suporta na magkaisa at maging handa sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Sinabi rin ng mga autoridad na ang sitwasyon ay isang malinaw na paglabag sa international norms at iginiit na mananatiling matatag ang kanilang pamahalaan sa kabila ng panlabas na presyon. Kasunod nito, idineklara ng Pangulo ang state of emergency, isang aksyon na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga autoridad pagdating sa seguridad at pangangalaga ng critical infrastructure. Nagpahayag din ng pag-aalala ang mga leader ng karatig bansang Colombia na nanawagan para sa agarang internasyonal na pag-uusap upang talakayin ang mga naganap. Hinimok nila ang mga pagpupulong sa loob ng mga regional at global organizations upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. May ilang diplomatikong kinatawan mula sa iba pang bansa ang nagsalita rin na nagpahayag ng suporta sa karapatan ng Venezuela na magtakda ng sarili nitong direksyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan. Well, mga kapupong, naglabas ang US Federal Aviation Authority ng pansamantalang pagbabawal sa mga commercial flight na dumadaan sa himpapawid ng Venezuela dahil sa patuloy na aktibidad sa rehiyon. Pinayuhan ng mga piloto na iwasan muna ang lugar hanggang sa maging malinaw ang sitwasyon. Ang American Embassy sa bansa ay nagpaalala rin sa kanilang mga mamamayan na manatili sa kanilang kinaroroonan at umiwas sa hindi kinakailangang paglalakbay. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na ito, patuloy pa ring sinusuri ng mga autoridad at international agencies ang buong lawak ng mga pangyayari. Ang mga residente ng Caracas ay nananatiling alerto, umaasang magkakaroon ng malinaw na impormasyon at kapanatagan matapos ang biglaang at nakakagulat na mga insidente na naganap ilang oras lamang ang nakalipas.